Ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. 10 opisyal ng Aman Futures Group sinampahan ng 2 kaso ng syndicated estafa ng DOJ. Pagkakasangkot ni Superintendent Hansel Marantan sa maraming kaso ng shootout, sisilipin ng Fact-Finding Committee. Hinahalukay natin yung career record ni Superintendent Marantan para malaman bakit nga ba napakaraming mga encounter shootout ang kinasangkutan nito. At kalahating milyong pisong bonus na mga kongresista kinumpirma, ilang mambabatas hindi nakatanggap. Every December naman, bago mag-break, talagang nagbibigay ng additional funds para nga dyan sa mga benefits ng staff at iba pang mga pangangailangan. I don't recall all the 500,000 po yung amount. Wala ako natanggap na 500,000. Headlines. Samantala, ilang lugar sa Mindanao lubog na sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Headlines. Alit ang pagkalakalan mga kutsero at tricycle drivers sa Ilocos Norte sumailalim sa seminar. At sa ibayong dagat ilang estado sa Amerika, nakalerto na sa paglaganap ng flu season. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. RMN News Nationwide. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Huwebes ngayon at 10 o 11 ng January 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Sa alam po ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Tayo live sa DWAR 103.9 RMN Palawan, DYBR 657 RMN Rojas, at sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro. Live international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. RMN News Nationwide. Kasama sisilipin din po ng Fact-Finding Committee ng Philippine National Police ang pagkakadawit ni Superintendent Hansel Marantan sa iba't ibang kaso ng shootout sa probinsya ng Quezon. Si Marantan ang team leader ng pulisya sa madugong barilan sa Timonan, Quezon, kung saan 13 ang nasawi. Sa interview ng RMN kay DILG Secretary Mar Rojas, bubuklatin ang career record ni Marantan upang malaman kung bakit natili pa ito sa pwesto gayon na sangkot na ito sa napakaraming kaso ng shootout. bahagi yan ng internal fact-finding ng PNP. Hinahalukay natin yung career record ni Superintendent Marantan para malaman bakit nga ba napakaraming mga encounter shootout ang kinasangkutan nito. At sa kabila ng mga napakaraming tanong dito sa mga shootout na ito, bakit patuloy na napopromote ito o nabibigyan ng masaselan na posisyon. Ayon pa kay Rojas, layan po itong malaman ang tunay na nangyari sa naganap na shootout noong linggo sa Quezon. Una nang lumabas sa resulta ng fact-finding investigation ng PNP na lumabag sa mga panuntunan ang mga pulis kung saan hindi sila nakasuot ng uniforme. Wala ring marked vehicle na dapat ay nakaposisyon sa tapat ng checkpoint. Kasabay ito sinabi ni Rojas na kapag nakompleto na investigasyon ng PNP, isusumitin nila ito sa National Bureau of Investigation na siyang inatasan ng Pangulong Noy na siyang tanging investigating bodyng hahawak sa kaso.
Ang ginagawa ng PNP kasama ng DILG at saka yung NAPOLCOM ay fact-finding. Ibig sabihin, inatasan kami at kami yung gagawa ng kung ano ang mga datos, ano yung fact, ilang bala, ilang tama, ilan ang namatay, ano yung serial number, saan naka-duty itong mga taong ito, ano yung, lahat po yan yung mga fact. Lahat po ito, iti-turn over po namin sa NBI. Sila po ang mag-i-investigate. Iba yung fact-finding, iba yung investigate. Si DILG Secretary Mar Rojas sa interview ng RMN. Samantala, makasama 10 opisyal ng Aman Futures Group sinampahan ng 2 kaso. Kasama mo sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report! Sinusungan nga ng Department of Justice ng syndicated estafa si Manuel Amalilio at ilang individual sa korte hinggil sa tinaguriang multi-million pyramiding scam. Kinilala ni Justice Secretary Lali de Lima ang mga ito na sina Manuel Amalilio, gayon din si Fernando Luna, Lympha Caballero Luna, Lympha Luna, Durwin Wenceslao at Darwin Wenceslao at gayon din si Durwin Wenceslao, Donna Coime. Ito yung mga nabanggit ko ay nanatili pa rin at large. Kinasuhan din sina Lilian Gamlin, Eduardo Lim, William Fuentes Labrador, Nacel Rodriguez, gayon din si Lurix Lopez na pawang nakakustudiya na ngayon sa NBI dyan sa headquarters ito sa lungsod ng Maynila. Ayon pa sa kalihim, isinampa ang kaso sa Pagadian Regional Trial Court. Sinabi pa nito na agad naman irarapol ang kaso mamayang hapon upang makapagpalabas agad ng warrant of arrest upang madakip ang mga nabanggit na individual. Matatanda ng Aman Futures Group ay nanloko sa libo-libong mga individual mula sa Visayas at Mindanao at itinuturing sa isa pinakamalaki pyramid scam sa ating bansa. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Patuloy pong nanindigan ang anak ni Air Force Staff Sergeant Armando Lescano, isa sa mga napatay sa naganap na shootout sa Timonan, Quezon na hindi miyembro ng Gun for Hire o Private Armed Group ang kanyang ama. Sa interview pa rin ng RMN DCXL sa anak ni Lescano na si Loisa, iginit po itong isang matino at tapat sa serbisyo ang kanyang ama. Naniniwala si Loisa na walang kinalaman ng weteng sa pagkamatay ng kanyang ama dahil ang tanging alam nila ay nagsisecurity lamang ito sa mga VIPs sa iba pang lugar. Kami po ang taong unang-unang nakakakilala sa buong pagkatao ng aking ama. Kilalang kilala po ito bilang isang matulungin at respetadong tao dahil siya po ay entel, kaya alam po din namin na madami siyang mga kakilala. Talagang naniniwala po kami na nag-security po siya nung araw na yon. Mali po yung mga paratang na miyembro. Kasi kung si Papa po ay miyembro, kami po sana ay may magandang buhay. Totoo lang po kabila po, madami po kami mga utang din na naiwan ni Papa. Kaya hindi po kami makapaniwala sa ganyan. Kasabay po ito nanawagan si Loisa kay Pangulong Noynoy Aquino at kay DOJ Secretary Laila de Lima na bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama. Nananawagan po ako kay Pangulong Noynoy at kay Secretary de Lima po. Gusto ko lang po is mabigyan po ng hustisya yung pagkarumal-dumal na pagpatay po sa father ko po at dun sa mga kasama niya. At saka isa po, gusto ko lang po is yung masusing pag-iimbestiga at patas na pag-iimbestiga po. Ang hirap po kasi ng kami po yung mga naiwan na namatay na nga po nang wala po talagang, alam natin na walang kalaban-laban kasi Diyos ko, biruin niyo naman po, ilang pong bala ang tumagos dun sa sinasakyan nila. Si Lescano po ay nakatalaga sa 54th Squadron ng Investigation and Intel Section Command sa Fernando Air Base sa Lipa, Batangas. RMN News Nationwide. Naging ang mababang kapulungan ng Kongreso, nakatanggap din ng Christmas bonus na nagkakalaga ng 500,000 piso bawat isa nitong Disyembre. Yan ang kinumpirma mga kasama ng RMN kay Bayan Muna Congressman Teddy Casino kung saan ginagamit anya ito sa operasyon at gastusin mga tanggapan ng bawat kongresista o yung pong tinatawag na MOOE. Ayon pa kay Casino, halos kalahati ngayon tinaas sa binigay na MOOE kumpara noong 2011 na umabot tama sa 200 piso o 200,000 piso. Inala po ni Casino posibleng natuwa ang administrasyong Aquino sa trabaho ng Kamara at mas malaki raw na ko nilang pondo. Wala akong sinabing dahilan eh. Basta every December naman, bago mag-break, talagang nagbibigay ng additional funds para nga dyan sa mga benefits ng staff at iba pang mga pangangailangan para sa break. Siguro baka masaya ang administrasyon dahil ang mga nagawa ng Kongreso kaya sila namigay ng ganong mas malaking amount.
Samantala, inihag naman sa Zambales Congresswoman Mitos Magsaysay na bagamat nakatanggap siya ng MOOE ay tinatay nasa 150,000 pesos lamang ito at hindi po nagkakalaga ng isang o kalahating milyon. I don't recall ho na 500,000 po yung amount. Wala ako natanggap na 500,000. Tinatanggap po akong additional na MOOE o hindi po 500,000. Hindi ko na po ma-sure kung makano po yung naging extra. Pero alam ko pinatanggap po ako parang 150 ho ata. But it's not 500,000. Definitely hindi po yun. Si Samantala ay tinig po yan ni Magsaysay, isa sa mga kritiko ng Administrasyong Aquino. Mayroon naman ng mga LGUs madadagdagan ngayong taon. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report! Kinumpirma ngayon ni Budget Secretary Florencio Butch Abad na madaragdagan ng 37.5% ang matatanggap na Internal Revenue Allotment o IRA ng mga local government units ngayong taong 2013. Sinabi ni Abad tumaas ng 302.3 billion pesos ang share ng mga local government units sa kita ng national government mula sa tax revenues mula sa 219.9 billion pesos noong nakaraang taon. Malaking tulong anya ang IRA na ito para mapalawak ang serbisyo ng gobyerno sa 81 na lalawigan, 143 na cities, 1,479 na municipalities at 41,889 barangay sa bansa. Samantala, sa iba pang balita, bilang bahagi ng Station Managers Conference 2013 ng Radio Mindanao Network, ay bibisita ngayon ang mga station managers at top executives ng RMN dito sa Malacanang para sa isang courtesy call kay Pangulong Noynoy Aquino na gaganapin mamayang alas 2 ng hapon. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Total gun ban, tinutulan po na iba't ibang sektor. Kasama natin sa balita live, Grace Mariano. RMN Report! Lumabas nga sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na hindi pumapabor ang iba't ibang sektor sa panukalang magkaroon ng total gun ban. Ito ay sa gitna ng magkakasunod na insidente ng krimen na kinasasangkutan ng pamamaril, kabilang na dito ang mga tinamaan ng ligaw na bala noong bisperas ng pagsalubong sa taong 2013. Sa nagpapatuloy na pagdinig ay nagkakaisang nagpahayag ng pagtutol ang mga kinatawan ng Philippine National Police, Volunteers Against Crime and Corruption at mga firearms manufacturer na magkaroon ng total gun ban. Ang katwiran nila dapat ang pagkalat ng loose firearms ang tutukan sa halip na huwag pahintulutan ng mga responsible gun owners. Mungkahi pa ng mga ito, higpitan na lamang ang pag-i-issue ng lisensya sa pagkakaroon ng baril. Maliban sa usapin tungkol sa pagmamayari ng baril, kasama ding tinatalakay ng komite ngayon ang hinggil naman sa firecrackers o paputok. Target nito na masolusyonan ang patuloy na pagkakaroon ng biktima o tinatamaan ng paputok sa tuwing sasalubungin ang bagong taon. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, suspendido na po ang klase sa lahat ng level sa preschool, sa elementary at high school, sa pampubliko at pribadong paaralan sa Butuan City. Ito dahil sa patuloy na pagulan simula pa nito nakalipas na mga araw na hatid po ng dalawang low pressure area sa Mindanao. Tubog na rin sa tubig baha barangay Poblacion at Doña Plavia sa bayan ng San Luis, lalawigan ng Agusan del Sur, habang may landslide namang naitala sa National Highway sa barangay Norcia sa bayan ng Lanusa, Surigao del Sur. Kasabay ito ay pinapayuhan ng mga residente lalo na sa mga naninirahan sa mga low-lying areas at mga coastal areas na magmasid ng mabuti sa posibleng mga landslides at plus floods. RMN News Negosyo. Sumabak sa seminar ang mga tricycle driver at kutsero sa Burgos, Ilocos Norte para pag-aralan po ang tamang paraan ng pagtanggap at pakikitungo sa mga turista sa panguna ng DOT o Department of Tourism na turuan ng tamang asal, gawi at pananalita mga tricycle driver at kutsero. Lain po itong mapataas pa ang bilang ng mga bibisitang turista sa lalawigan sa pamagitan ng maayos sa pagbibigay ng serbisyo sa mga magpupunta doon. RMN News Abroad. Sa Amerika, dahil sa lumalalang flu season, nagdeklara ng public health emergency sa lungsod ng Boston sa estado ng Massachusetts. Nabatid na pumalo na sa 700 ang kaso na influenza-like illness, mas mataas kumpara sa 17 kasong naitala sa nagdaang flu season. Tawag nito yung nagbibigay na ang mga healthcare center sa Boston ng libreng flu vaccine sa mga mamamayan nila. Live na live mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyong narinig ang RMN News Nationwide ngayon pong Webes na tanghali, January 10, 2013. Kala po ni kasamang Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas, sa mga taga-Butuan.
Susunod na po dyan sila kasamang Jerry Campos at Sassy Babar sa RMN News Diretso, Balitang Butuan, numero 1 DXBC 693. Rin po ang aming pagbabalita alas 12 ng tanghali. Punta lamang sa YouTube, i-type ang RMN News Nationwide. Muli ako si Buddy Obera sa hanapan ni Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013 ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News